So, last time gumawa ako ng pansit bihon na may pansit canton. So, ayan. So, nagpabili ako ng mga gulay sa anak ko nang pumunta sila malapit sa Pasig Palengke at ito yung binili niya. So, gusto ko pa nagpansit ako, madami talagang gulay. So, meron akong manok. Tapos, syempre, mayroon diyang chicharo. Sobrang mahal ang chicharo ngayon kasi ang kilo niya is 400. So, 1/4 lang yan. Tapos, isang buong repolyo. So, depende naman yung gulay nyo sa gagawin yung pansit. Tapos, ayan, naggawa rin. Mayroon din carrots. Mayroon din akong fish ball or squid ball ba yan. Nandin kikiam. Pangdagdag lang din yan. Nandin gagamit ako diyan ng nor. Tapos may ginisa mix, tapos may paminta, tsaka gagamit lang ako dyan ng light lang na soy sauce, yung hindi lang masyadong maalat. So, mayroon din tayong, ito yung pancit canton at pancit bihon na gagamitin ko. Siyempre, mayroon tayong sibuyas at bawang. So, ayan, ginawa ko to last time, pero ngayon ko lang siya i-upload. So, ayan, mas masarap dapat ito kung mayroong hipon. Pero dahil wala kaming shrimp or hipon, so, ito na lang yung nakita ko sa ref. So, dahil hindi tayo makalabas, dahil may bagyo, tsaka, syempre, may kasama tayong bulinggit dito. So, ito na lang. So, ang una kong ginawa, syempre, is, pinrito ito. Ginisa ko itong manok. So, manok natin is, lahat is, meat. So, binaklas ko na talaga yan sa kanyang buto. And then, ayan, naglagay ako dyan ng soy sauce. Tapos, ayan, nahulog pa nga yung balat niya. So, ayan, nagamit ako dyan ng nor. Nandyan na rin yung sibuyas bawang natin kung nakita nyo. So, after ko nyan maggisa, inaantay ko magpapakulo-kulo muna tayo dyan ng ating bihon. So, binabad ko yung bihon kasi sabi nila, kasi pag hindi siya nabanlawan, parang yung sabaw mamaya ihigupin niya lahat. So, baka hindi pa siya maluto. Naubos na yung sabaw ng aking ginawa. So, ganyan nga. Pagka nabanlawan ko na siya ng tubig, ilalagay ko na itong ating pansit bihon dito. So, ang ginamit ko dito is 1/2 kilo na bihon. So, maalsa talaga yung bihon. Tapos, nilagyan ko din siya ng isang balot lang na pansit canton. So, binili ko yan nung nakaraan na malengke ako. So, matagal na, kumbaga, inipon-ipon ko muna yung mga ingredients. So, eto na siya. So, medyo may kaunti pa siyang sabaw. So, tamang-tama lang talaga to para palambutin niya yung ating bihon, tsaka yung ating canton. Kasi nga, mahirap naman na maraming sabaw. Magiging, mangyari doon? Palabok ba yun? So, ganyan ako magpansit. So, minsan may mood talaga ako na gusto kong magluto ng pansit. So, ayan, okay na yan sila kung nakikita nyo. So, sa kabilang kaldero, nagpakulo ako ng mga gulay. So, in-steam ko yung mga gulay. Hindi ko ginisa yung gulay. Kasi nga, syempre ayaw ko ng lata. Gusto ko yung medyo half cook lang. And then, kumuha ako ng ice. Tapos, nilagay ko yung ice dito sa isang kaldero. Tapos, niloblob ko tong mga ice cube. Tapos, di ba, naglaga na ako ng gulay. Pagkatapos ko maglaga ng gulay, is dito ko naman ilalagay yung pinakuloang gulay ko dito sa malamig na tubig. Parang ilulublob ko siya dyan para ma-stop yung kanyang processing. Kumbaga, hindi talaga siya malata. So, ayan na, natapos ko na yung chicharo. So, babakitin ko na yan. So, tatanggalin ko siya, ilalagay ko siya sa strainer. And then, pagkatapos nyan, mga 2 minutes lang pala or 1 minute, depende sa gulay. So, pag nakuluan na siya, kahit wala pang 1 minute, tinatanggal ko na siya. Tapos, ililipat ko siya doon sa kaldero na may mga ice para mawala yung kanyang pagkakulo. Kumbaga, hindi ba siya malata. So, nakaraan ginigisa ko pa lang to, pero syempre may mga nadadagdag tayong mga technique. So, ganito pala yung ginagawa nila kasi nga para daw hindi malata yung gulay. After mo daw pakuluan, itusmaw, ilagay mo siya sa cold water para ma-stop ang kanyang processing. So, ayan. So, di ba ang daming arty-arties? Pero, syempre, pag gusto mo talaga magluto, minsan bibigyan mo siya ng effort. So, ayan na, natanggal na natin yung
carrots. So, nilipat na natin sa isang Tupperware galing doon sa pakulo. Nilagay natin dito sa nag-ice-ice na tubig. Tapos, syempre, ilalagay naman natin siya sa isang Tupperware. So, sunod-sunod na yan kasama yung repolyo, carrots, bagyong beans. So, yan yung mga gulay na yan. So, hindi na ako nagpalit-palit ng tubig dyan kasi gulay lang naman yan tsaka pinakuluan. So, ito na yung mga pinakuluan kong gulay. Kung nakikita nyo, na toppings ko na siya dyan. So, sobrang punong-puno pala yung kawali ko. Kasi nga, ang dami pala talaga ng bihon kapag umalsa na. So, bali 1 kilo tong niluto ko. Half na bihon, tsaka half na pansit canton. So, ayan na, nailagay ko na yung ating mga gulay. In fairness naman talaga, hindi talaga siya lata. So, medyo matrabaho lang talaga siya. Kung magluluto ka ng ganito, kailangan medyo madami-dami kang oras kasi medyo parang ang arty-arty niya, diba? Pero, gusto ko lang kasi matry ang ibang style ng paggawa ng pansit na ganito. So, nakakalimutan ko lang talaga na maglagay ng hipon. So, yun talaga ang number 1 talaga na pampalasa dito kasi 'di ba ang hipon is malasa na. So ayan, may mga gulay na ako diyan. So nagprito na din ako ng kikiam at mga squid ball. Tapos, yun naman is itatapping ko na lang din dito sa taas. So, ayan yung aking pansit canton na napaka-overload. At syempre, shinare ko to at ito yung homemade ko lang to. Kumbaga, pag nagkikrave ako, tapos sabi ko, ay, masarap sigurong lagyan ng ganito yung pansit. Mas masarap pa nga dapat to kung mayroong baboy na, alam nyo yun yung parang lechon na crispy. Tapos, ayun, may hipon. Sigurado parang hindi na kayo kakain ng kanin kasi napakasarap na one. So, anyway, ito yung mga lulutuin na hindi nawawala kahit anong okasyon. Birthday, binyag, kasalan, anniversary, mga kung ano-ano pa dyan. Kasi nga, syempre, pansit talaga ay marami talaga dito yung may gusto nito. Parang para sa akin, number 1 favorite ko talaga yung pansit. Hindi ko lang siya mape-perfect. So, ayan lang. Thank you. Sana nagustuhan nyo yung ating pansit. And bye-bye.